Tuloy po tayo. Grabe, sobrang init. Mas okay na ang init, mainit yung panahon kaysa maulan. Kung ulan jud kayo, dili jud ta ka-explore, no? Salamat naman at okay yung panahon. Tuloy pa rin tayo sa pagligtas ng mga nangangailangan. Ay pa yung nararamdaman ko. Ba't parang may nakasunod sa akin? Hindi naman kalaban. Pero may sumusunod. Pero wala akong nararamdaman na kalaban. Palagay ko may gustong kumausap sa akin. Hayaan ko munang sumunod lang siya. Kanina pa yan. Marami tayong dalang chocolate dito. Tingin ko mga 20 sila na sumusunod sa akin. Mga bagong kaibigan siguro ito. Kunyari ilalagay natin dito yung chocolates. Pag kukunin nila ito, kumpirmado mga 20 sila. Humihingi yan sila ng chocolates. Sunod sila sa atin. Hayaan lang natin. Bibigyan ko naman sila. Biglang nawala yung mga chocolates. Hello po. Alam ko po na sumusunod po kayo sa akin. Hihingi po ba kayo ng chocolates? Magbibigay po ako, wag po kayong mag-alala. Hindi nyo po kailangan kunin yung chocolates. Pwede naman po kayong manghingi sa akin. Wala pong problema, kaibigan. Opo. Marami po akong chocolates dito. Yan. Ito po. Para po sa inyo. Nakakatuwa naman. Ano pong pangalan ninyo? Siya pala si Rika. Ikaw pala si kaibigang Rika. Ako pala si Inday. Oo, marami din po akong mga kaibigan tulad ninyo. Opo.
Salamat naman po at may bago na naman po akong kaibigan. Opo si Inday, tsaka ito kaibigan, para po sa iyo yan. Huwag po kayong matakot, hindi po ako, kaibigan niyo po ako. Marami din po akong nabigyan ng mga kaibigan ninyong diwata at tsaka mga duwende. Isa ka palang babae. Siya pala daw yung pangalan niya ay si Rika. Gutom na daw siya. Kita daw niya, palayo pa lang ako. May dala-dala na daw akong mga chocolates. Kaya, ang bilis niya nakarating. Sinundan niya daw agad ako. Nakakatuwa naman po. Sige po. Para po yan sa inyo, kaibigan. Huwag po kayong matakot. So, yan, kinuha na niya. Ang cute po ng boses. Opo, so tutuloy na po ako ha. Huwag po kayong mag-alala dahil ako po'y kaibigan ninyo. Yan, sabi niya, di daw siya nagdalawang isip na lumapit sa akin dahil may mabuti daw tayong puso. Salamat, yan nababasa talaga nila nung kahit nasa malayo ka. Pag alam nila na may paparating, tsaka nalalaman nila yung kung ano yung nasa puso mo, nalapit yan sila kapag ikaw ay may gininto ang puso. Pero kapag hindi, lalayo ilian sila kusa. Salamat po dahil isa po ako sa mga napili. Opo, kaibigan. Kilala ko po si kaibigan Gary, si kaibigan David, Silaw, marami akong kaibigan, si kaibigang Ilaw, Peter, Haring Peter. Kilala niyo po ba si Haring Peter? Opo. Mga kaibigan ko po sila. Binibigyan ko din po sila ng mga chocolates. Tutuwa po ako dahil may kaibigan po akong duwendeng, babae. Cute po. Ang cute po ninyo. Ayan, nakangiti po siya, no? Opo. Salamat kaibigan, napakabait mo. Sabi niya pareho daw kami ng ugali, mahinhin pero matapang. Ay, gusto ko yan. Sige po, salamat po kaibigan. Rika, aalis na po ako ha. Para po yan sa inyo, huwag ka mag-alala. May marami pa po akong bibigay sa'yo. So, hindi nyo man nakita sa camera, pero nakikita ko po yung mga kaibigan ko. No? Yung mga duwende. Opo. Yan, salamat. Salamat kaibigan. Opo. Sabi niya, malayo pa daw yung lalakarin ko. Isama daw siya. Sasama ka ba kaibigan? Dami ko ng kaibigan. Yan, maglagdagan pa ngayon. Ayan, kaya sobrang tuwang-tuwa po ako. Sige po. Ayan, sama po daw siya sa atin. No? Napakabait naman ng duwending ito. Hello po kaibigang Peter. Magandang gabi po sa inyo. At lahat po ng mga nanonood ngayon. Mag-update po tayo kaibigan. No? Dahil meron pong nagpapatanong. No? Itong tungkol na naman kay Claire Castro. Kung nagsasabi ba ito ng totoo sa kanyang mga pahayag kaibigan? Ano po sa palagay ninyo? Kasi gusto malaman ng taong bayan kung ito ba nagsasabi ng totoo kasi napakagulo. Magulo ang kanyang mga sinasabi. So ayan no, sabi ni
Sabi po ni kaibigang Peter, itong si Claire talaga, may pagkasinungaling talaga itong babaeng ito, no? So, sabi ni kaibigang Peter, no? Maghintay lang, no? Hintay lang siya sa kanyang pagbagsak. Dahil ginagawa niyang bubo ang mga tao, no? Parang pinagrarambol niya ang mga tao, eh. Halata namang nagsisinungaling siya. Sabi nga niya, di ba? Si Lisa ay nandito na sa Pinas. Pagkatapos di naman napapatunayan hanggang ngayon ang daming katanungan, no? Hindi niya naman sinasagot ng maayos. So malinaw po dito, no, sabi ni kaibigang Peter, sinungaling talaga itong si Claire Castro, kaya pala ang daming tao na galit sa babaeng ito, no, dahil hindi naman siya nakakatulong, no, parang ginugulo lang niya yung isip ng mga taong bayan. Ngayon, natatalino na po ang taong bayan, no. No, talagang, nakakadismaya. Kawawa na talaga ang maliliit na mamayang Pilipino, lalo nang naghihirap, lubog pa at talagang ninanakaw pa kaba ng bayan, no? Kaya ito yung opinion ko, no? Kaya opinion ko ito, ha. So, sana, no, pakiusap mo ito kay Claire, no, sana umalis na lang siya, no, kasi lalo niyang ginugulo ang bansa natin, no. Lumayas na lang siya. Tsaka nagkakatawa nga kasi sabi pa niya, no, natutuwa siyang makatulong, pero naririnig ba niya yung sarili niya? Hindi naman siya nakakatulong. Hindi naman po siya nakakatulong, no, opinion ko ito, ha. Hindi siya nakakatulong, no, kasi sa totoo lang, mas ginugulo niya yung magsabi siya ng totoo, no? Parang ginugulo niya yung isip ng tao. Ayan, no? Ayan, kaibigan, meron pang isa na katanungan. Tungkol po ito kay Cheese Escudero, kaibigan. Ayan, no. Opo, yung ang katanungan ko po ay kasi hindi pa pinipirmahan ang subpina, no, ni Cheese Escudero. Ano sa palagay nyo, kaibigan, no? Pipirma kaya yung si Senador Cheese, kaibigan? Kasi ito yung hinihintay ng tao sa kanya, no, na pirmahan niya. Opo. Ayan, no, pagkabayas pala itong si Cheese Escudero, no, dapat hindi lang isa yung paglingkuran niya, no, kasi siya yung pinili ng tao talaga. Bakit ayaw niyang pirmahan, no? Bakit umabot sa ganon katagal ang kanyang pagpirma ng subpina? Kaya nga yung tao ngayon, hati na yung paniniwala sa kanya kasi hindi siya pumipirma, no? Hindi naman kawalan na pumirma siya kasi dapat nasa tama lang siya ba? Parang meron kasi siyang pinaglilingkuran, no, na isang tao lang. Kaya unfair ito sa mga tao. Kaya galit na galit talaga yung mga tao sa kanya. Kaibigan, no, ipuin mo po ang si Cheese Escudero, kaibigan, no, na sana pumirma na siya, kaibigan, kasi ito yung hinihintay ng tao. Excited ang mga tao, no, na mapirmahan na niya yung subpina para masimulan na imbestigahan ang mga totoong nagkasala, kaibigan. Opo, kaibigan. So, ayan, no, sabi ni kaibigang Peter, no, talagang ito si Cheese Escudero, manganganib talaga ito. Siguro ayaw na itong manalong senador sa susunod, no? Kasi itong pinapakita niya, hindi pabor yung mga tao sa kanya.
Sino ba ang importante sa kanya? No? Yung posisyon niya o yung taong bayan? Dapat manindigan siya, no, sa batas. Huwag isang tao lang yung paglingkuran niya. Hmm? Kasi kung tutuusin, no, iisipin natin ang dami ng ebidensya. Bakit hindi niya pipirmahan? Siguro, no, sa isip ko lang po ito, ayaw talaga siguro ni Chis Escudero na manalo na sa susunod, no. Nako, yung taong bayan, galit na galit sa kanya, dapat magdesisyon na siya agad, no, para masimulan na. Kaya, yan, pagdasal na lang natin, no. Ayan, kaibigan, meron pong nagpapatanong kaibigan, no. May nagpapatanong kasi sa akin, merong nag-PM, no. Ay, ito'y balitang-balita ngayon na si Tory daw po ay patay na daw kasi nagtatago. Rest in peace na daw si Tory ngayon. Ano po sa palagay niyo, kaibigan? Totoo ba? Na mayapa na itong si Tory? Naku po. Kung patay naman itong si Tory, ako, kung sa totoo lang, di ako natutuwa, no? Kasi kawawa naman, no? Dapat magbayaran niya kung ano yung ginagawa niya, no? Talagang hindi kasi sagot na magtago siya. Kasi ang yabang niya, dapat humarap siya talaga, no? Pakita niya na matapang siya. Kasi ang galing niyang mag-aresto, di ba? Tapos ngayon, magtatago na siya. So, ayan kaibigan, nililinaw ko lang po kung ano ba ito kaibigan, patay na ba siya o hindi, no? So ayan, no, si Peter po ay natutuwa, no, dahil sa mga katanungan, no, ng viewer natin. Siguro galit na galit talaga itong viewer natin kay Tory. Si Tory po ay buhay pa po siya, no. Pero sabi ni Peter nung pumunta siya sa Davao, kasi itong si Tory, ano namang nasa utak nito, alam niya yung mga tao, no, na galit, pumunta pa sa Davao. Buti na lang hindi ito lumabas kasi may posibilidad po na magulpi po siya, no, at mauwi pa sa kamatayan niya. Kasi yung taong bayan, galit na galit talaga sa turing ito, no, nayayabangan ba. Kaya, nako, itong si Tory, dapat magbayaran niya talaga at huwag siyang mag-alala dahil naghihintay na ang kulungan para sa kanya, no. Kaya, opo, kaibigan. Kaya no, kahit na yung mga kaibigan natin hindi sang-ayon, no, sa kanilang ginagawa. So ayan, no, sana, no, at may katanungan din po ako kasi tungkol po ito kay BBM, no. Kasi ayan, no, critical pa rin ang kanyang kondisyon, kaibigan. Kung itatanong ko po sa inyo, ano kaibigan, may chance pa ba ito kaibigan? Kung halimbawa bibigyan siya ng ating ama na second chance, no, so sana itama niya yung pagkakamali niya kasi hindi siya humaharap, iwas siya ng iwas sa issue, mas lalo siyang lumulubog po, no. Dapat humarap siya kung wala siyang kasalanan, no, humarap siya sa taong bayan para malinawan naman. Kaya nga hindi talaga maiiwasan na yung mga tao ay uusigin talaga siya, lalo na sa dami-dami ng ebidensya tungkol sa kanya, no? Kaya hindi talaga niya masisisi yung tao kasi yung tao ngayon matalino na, may isip na, no. Talagang ginagamit na yung tinig nila, no, para mapaglaban kung ano yung tama. Kaya ayan, nakakalungkot, no? Pero sinasabi nga, no, na huwag tayong magtanim ng galit sa ating kapwa. Ipagdasal pa din natin, no, at sana mapanugutan niya lahat. Kung may kasalanan niya, harapin niya para malinawan ang tao sa kanya. So ayan, no. So itong sabi ni Peter, no, fake news daw ito kasi tungkol kay Tory. Ayan, nakakatuwa naman, no, kasi itong maraming nagpapatanong. So ayan, no, kasi ang daming galit talaga sa turing ito, no. Mayabang kasi, no? Ang yabang-yabang kasi niya. Kahit mali sinusunod niya. Kaya, ayan. So, hanggang dito na lang po muna. Marami pa tayong katanungan, no, kay kaibigang Peter. Ayan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po.
Magandang araw po sa inyong lahat. So, ayan, ito po yung dinala ko para kay Peter. Ito ang alay ko ngayon kasi paborito talaga niya itong hopya na ube. So, yan, para yan sa iyo, kaibigang Peter. Kumusta? Ako'y nagpapasalamat sa iyo, kaibigan, kasi patuloy kang nagbabala sa amin at hindi talaga nagkamali yung mga babala mo, kaibigan. Tulad na lang, no, na sinabi mo na ngayon, kailangan talagang mag-ingat ni BP Sara. May tanong po ako, kaibigan, kasi marami po kasing nagtataka tungkol po sa kanyang liig, kaibigan, na para pong operasyon. Ano po ba talaga, kaibigan? Kasi sabi ng ilan, ito daw ay operasyon, kaibigan. Ano ba ito? Ano bang totoo, kaibigan? Hindi daw yun operasyon, no? Sa liig ni BP Sara, yung scars na nandito sa liig niya. Kasi isa daw yung may nagtangka daw sa buhay talaga ni BP Sara. No? Ako. Grabe naman, no? Napakasakim talaga ang gumawa ng ganun sa kanya, kaibigan. No? Parang desperado na ang kalaban, lalong-lalo na ngayon na tinanggalan na po si BP Sara ng security, kaibigan. No? Hindi na talaga dapat magtiwala ang ating mahal na Sara, kasi sa paligid ngayon, no, ang daming nagka-interesado sa kanyang buhay ngayon. At ano pa po ang mga babala mo, kaibigan, lalong-lalo na po ngayon. So, ayan, sabi ni Peter na mag-iwas-iwas daw po, no, si BP Sara ngayon, lalong-lalo na po, no, sa mga pagkain at inumin. Kasi may ahas talaga. May ahas talaga na nakapasok sa kampo ni BP Sara. At nakakalungkot kasi talagang nandun lang talaga, no, unang-una hanggang ngayon talaga ay naghahatid pala ito ng impormasyon para sa kalaban, no. Grabe, no. Kaya dapat nga, no, sabi ni kaibigang Peter, kaya nga dapat mag-ingat talaga si BP Sara ngayon. Lalong-lalo na mainit ang mga kalaban sa kanya. Kasi sa panahon talaga ngayon na hindi na talaga maiiwasan ang mga ahas. Sa panahon ngayon, para sa mga sakim, mahirap talaga tanggihan ang silaw ng salapi at ginto, no? Kaya huwag tayong mag-alala dahil may araw din ang mga sakim na to. Ayan, no, sabi ni kaibigang Peter, no, tungkol naman po kay BBM. Kaibigan, yung tungkol po sa kanyang karamdaman ngayon. So, kaibigan, no, parang kumusta naman po siya ngayon, si BBM? Hihingalo na po ba siya? Kasi ang mga tao kasi, kaibigan, ayaw siyang mamatay, no? Kasi gusto ng taong bayan na mabuhay yan si BBM, kasi ang dami niyang kahaharapin. Gusto ng tao na talagang pagsisihan niya at pagtiisan niya, pagbayaran niya ang kanyang mga ginagawa. Kaibigan, yun yung gusto ng tao, na wag muna siyang mamatay. Opo. Nako. So, ayan, no, may paawa effect yata daw itong si BBM. So, talagang drama, may pagkadrama, no? Nagdadrama daw na naman ito para makakuha ng awa sa mga tao. Uy, nako, parang hindi na po niya makukuha ang simpatiya ng mga tao sa kanya dahil unti-unti na pong lumalabas yung katotohanan, kasi ang dami na pong BBM supporters ni BBM ngayon na iniwan na po siya dahil nagising na po sa katotohanan. Doon po tayo, no, sa makatotohanan, no, kasi ang ganitong sitwasyon, marami talaga na itong mga taong bayan talaga, no, na pinaikot-ikot lang nila tayo ba, no? Pero alam natin na
sa laro ng politika, meron talagang ahas at meron talagang naghahangad ng kayamanan, pera. Yun lang talaga yung gusto nila, no, na makuha ang pera ng taong bayan. Kaya kaibigan, parusahan niyo po, no, at ako po'y humihingi po, no. Humihingi po ako ng proteksyon para po kay VP Sara dahil po ay masama po yung panaginip ko kagabi tungkol po to sa kanya. Kaibigan, na meron po talagang umaaligid mo at may balak pong maglason sa ating VP Sara, no? So sana hindi siya magtagumpay, kaibigan. Parusahan niyo po, no? Kung sino man yan, kaibigan. Dahil alam kong nalalapit na ang kanyang pagdurusa at pagtitiis dahil hindi maganda ang kanyang ginagawa, no, na pagtratraidor. Umampi siya sa mga sakim. Ayan. Ayan, tungkol naman po, no? Opo. Tungkol naman po, no, kay Romualdez, kaibigan. Basahin niyo po siya. Ano po ang kanyang pinaplano, no? Kasi itong si Romualdez, no, parang tahimik lang pero nasa ilalim yung kulo niyan, kaibigan, no. So sa palagay niyo, kaibigan, ano po ang pinaplano niya? Opo. Ayan, no, sabi ni kaibigang Peter na ito palang si Romualdez ay naghahangad pala itong maging presidente. So ayan, basang-basa talaga ng ating kaibigan, no, ang pagkasakim ng Romualdez na to. Grabe. Gusto niya talagang maging presidente. Naghahangad din pala siya, no, ng pinakamataas na posisyon. Nako, sana kaibigan, wag niyo pong hayaan, no. Wag po nating hayaan na yung mga taong sakim ang maglingkod muli, no. Dahil ang bayan natin ngayon ay lugmok. Nalugmok na po. Wala pa ring usad ang ating bayan ngayon, no. Kaibigan, wag mo pong hayaan na magtagumpay ang mga taong ito. Hindi ako kahit sino, no. Yun ang sinasabi ko kay Peter, yun yung parusahan, yung mga tao talaga, no, na sakim, yung totoong sakim. Kasi itong mga kaibigan nating duwende, hindi makakatakas sa mga taong sakim, at kahit magdrama pa sila, nababasa nila ang kanilang isip at puso. Kaya may kakayahan po sila na mabasa nila yung tao. Grabe. Salamat kaibigan sa mga binigay mong impormasyon ngayon, no. So ayan, marami pa tayong malalaman, no. Grabe, itong si Romualdez pala, no, grabe pala ang kanyang pinaplano, no, na naghahangad pala ito na maging isang presidente. Pero paano yan? Mukhang malabo na yung mangyari kasi yung mga tao na ay gising na, no. Wag na lang siyang mangarap. Dahil hindi, kung totoo lang siyang nagmalasakit sa bayan, dapat ginawa na niya. Ang hirap kasi sa administrasyon ngayon, puro na lang kurap ba. Wala nang pagmamahal sa totoong bayan, na ang dami ngayong mahihirap. Tulad ngayon dito sa bundok, ang daming mahihirap, halos hindi nga makabili ng bigas dahil sa sobrang mahal ng bilihin. No? Wala silang malasakit, no? Yung totoong naghihirap, hindi nga nila binibigyan ng importansya, no? Kaya nga kailangan ngayong eleksyon piliin natin yung sino talaga ang nararapat. So ayan, sabi ni Peter, marami pa po siyang sasabihin sa atin mamaya. Update tayo dahil may pasabog si Peter ngayon, no? So ayan, maraming salamat po. Tukoy na po talaga yung mangkukulam, no.
ito palang mangkukulam na to ay hindi talaga pala ito talaga kilala ni Chris. Gandang umaga, Peter. Ayan, palagi kong dinadalhan si Peter ng alay kasi po ito po talaga yung gusto ng aking mga kaibigan. So, ayan, sabi ni Peter, maraming salamat. Hindi daw ako nagsawang magbigay sa kanya ng alay. Wala po anuman kaibigan para sa'yo. Alam ko po, nung bata pa ako, talagang nilalapitan nyo na talaga ako. No? Kayong mga 20, lahat. Nung bata pa kasi ako, mga idol, no? May nakikita na po talaga ako na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Yun po yung unang-una ng pansin po talaga yan ng aking magulang, no? Dahil kami po, nung bata pa ako, ay nakatira po kami sa gubat, no? At, ayan, alam po nila, no? Lalo-lalo na yung papa ko, nalapitin talaga ako ng mga ganito, no? Mga elemento. So, ako natutuwa dahil hindi naman ako natakot nung bata pa. Hanggang ngayon, talagang natutuwa din ako dahil nagpapakilala na talaga sila sa akin at naging kaibigan ko pa. Maraming salamat mga kaibigan ko dahil nandito kayo at meron pa akong nakilala, isang babaeng duwende. Nagtataka po ako kasi talagang kung ano po yung hilig ko, mahilig din siya doon. At kamukha ko po siya. Kaibigang Peter, nakakatuwa po. Ang pangalan niya po ay si Rika, kaibigan. Ayan, sabi ni kaibigang Peter, si Rika, isa daw siyang mandirigmang band na babae, matapang pero mahinin. Ay, kilala mo na pala siya, kaibigang Peter. So yan, kilala pala siya ni kaibigang Peter, no? So yan, sabi ni Peter, maganda daw ang bending ito. Kakaiba daw ang kanyang itsura. Kaya nagtaka kasi ako kaibigan nung nasa gubat ako kasi sinusundan niya po ako. Pero hindi na ako nagpanik kasi ramdam ko na hindi naman siya masama. Putian din kasi siya. Kaya nga hinayaan ko na lang hanggang nagpakilala siya at bigyan siya sa akin ng pagkain, kaibigan. Talagang tuwang-tuwa ako, napakabait niya. Nagpakita talaga siya sa akin. Na nakita ko na ang ganda pala niya, kaibigang Peter. At mabait pa. Mahinhin din siya magsalita. Ay. So, ayan, no. O, kaibigan, siguro mamaya dadalawin ko siya, kaibigan, doon sa kanyang kung saan kami nagkita kasi nandun lang daw yung bahay niya. Ayan, no. Natutuwa ako dahil may kaibigan na akong babaeng duwende. Kasi kasagaran akong mga kaibigan ay walang babae, siya. Yung si Rika ay talagang magaan ang loob ko, no? Magaan talaga yung loob ko sa mga duwende talaga. Pero kakaiba talaga itong si Rika, dito. At nakakatuwa din dahil napakatapang niya. So, ayan, mamaya dadalan ko siya ng alay doon, kaibigan. Opo. So, ayan, no? Meron kong katanungan, kaibigan, no? Kasi sabi kasi may sinabi kasi itong si kaibigang Gary tungkol ito kay ano. So ayan, meron tayong katanungan tungkol po ito kay Chris para palinawan po ang lahat, no? Para malinaw po talaga. So kaibigang Peter, ano po yung masasabi niyo kaibigan tungkol kay Chris Aquino? So, ayan, tukoy na po talaga yung mangkukulam, no? Ito palang mangkukulam na to, ay hindi talaga pala ito talaga kilala ni Chris, no? Bali, nagkita lang pala ito sila, no? Sabi ni Peter. Parang, ano lang ba, nagkasalubong lang po sila sa mall.
Tapos, itong si Chris, parang nabangga niya ba, no? Tapos, tinarayan daw siya ni Miss Chris Aquino, pero nag-sorry naman daw agad. Pero itong mangkukunang kulam sa kanya, ay galit na talaga, no? Kaya ito pala yung dahilan kaya kinulam si Miss Chris Aquino, no? So, di pala basta-basta yung mga tao ngayon. Kaya tayo, mag-ingat tayo dahil ang dami na talagang mangbabarang talaga ngayon sa panahon ngayon. Laganap na mga itim na mahika na pwede sa yung gamitin, no? Nako. Kaya nga, mag-iwas-iwas tayo, no? At sana, may mga magdasal lang talaga tayo unang-una dahil once na malakas yung kapit mo sa taas, hindi yan kasi tatalab talaga. Kahit anong gawin niya. So, yan kasi pinapahina yung itong kulam, pinapahina talaga yung pag mahina yung pagtitiwala mo. Talagang tatablan ka talaga. Pero kailangan mo talaga palakasin ang spiritual mo. So ayan kaibigan, meron pa ba itong paraan, no? Kasi kaibigan, tama na. Hirap na kasi yung tao no? So, hindi pa ba sapat, kaibigan, na may sakit na kinulam pa? Hindi talaga siya marunong opo. Ang mga mangkukulam, no? Mainitin talagang ulo niyan. Ayaw nilang parang ibinababa sila, no? Talagang lalabas talaga ang kanilang kademonyuhan. Walang awa ang mga to. Hindi ka nila titigilan hanggat hindi ka malalagutan ng hininga. Kaibigan, ako po humihingi sa inyo, no? Bigyan niyo po ng leksyon. Akonsensyahin mo po, kaibigan. Akonsensyahin mo. Yung babaeng mangkukulam na yan. Tama na yung kasamaan. Kaibigan, kailangang banggain na natin sila. Kasi ang dami na po talagang nahihirapan dahil sa ganyan. Yung mga barang-barang ba, no? Dapat maawa naman sila sa tao. Kasi masama talaga yung ginagawa nila Ngayon kaibigan, ikaw na po ang bahala. Yun po yung hiling ko. At yan. Tungkol naman po pala sa mga mangyayari kaibigan. No, ako po yung nagtatanong kasi itong mga nangyayari ngayon, lalong-lalo na sa TRICOM, ay talagang may mga pangyayari talaga na hindi nakanais-nais. Bakit hindi tutukan ang tunay na problema ng mga tao? Yung mga walang kwenta naman yung iniimbestigahan, no? Yan yung mahirap dito. Kasi yung mga hindi naman mga problema ay pinoproblema para lang talaga malihis ang totoong mga tunay na problema dito. Dapat yun talaga yung tutukan nila, yung kahirapan, no? Implement. Ngayon, talagang TRICOM versus Mita na daming nakakatawa talaga, no? Ito'y opinion ko lang naman po, no? Opinion ko lang naman po. Parang walang saysay, walang silbi. Ito ba yung nila, parang pinapahaba lang nila ba, no? Ayaw ko nang magsalita. So, sana magkaisa ang lahat. Patuloy akong pray, no, na magkaisa lahat talaga. Ang bawat Pilipino habang hindi pa huli ang lahat. So, ayan, maraming salamat po, no? Salamat po sa inyong suporta, sa inyong lahat.
Opo. So ayan, sabi ni Peter, mag-ingat daw tayo. Mag-ingat kayong lahat at nagpapasalamat din si Peter sa inyo, lalong-lalo na sa mga taong may mabubuting puso, no? Kayong lahat, maraming salamat sa patuloy niyo pong suporta, patuloy po kaming mag-a-update, no? Abangan niyo po ang aking pagpunta sa bundok, no? Marami tayong matutuklasan doon. Kailangan po mananatili talaga yung tagulilong natin, no? Lalong-lalo na pagpasok natin sa gubat dahil napakadelikado po, no? Ang lugar na yun. Marami po talagang mga rebelde sa pinupuntahan po namin. Kaya nga, itong mga kaibigan ko, pinapalakas yung mga tagulilong namin. Dahil kung once hindi ka nakatagulilong, talagang luoy good ka. Ay sniper good ka sa mga rebelde. Kaya salamat kaibigan ha, ako pinagpapasalamat dahil tinutulungan niyo po kami. Salamat. Salamat unang-unang Diyos Ama, no? Salamatan natin. Mag-ingat tayo, no? Marami pa tayong mahaharap, no? Ng mga pagsubok sa buhay. Hindi lang po tayo susuko. Minsan susuko na tayo, no? Dahil para kinamdam natin wala nang pag-asa, pero meron pala, no? Marami pa ring good news, no? Hindi lang naman bad news ang ibibigay natin mga kaibigan. May mga good news din, no, para sa atin. So, ayan, i-update lang namin kayo. Sasabihin namin sa susunod kung anong mga good news na yon, no? So, ayan, salamat. Salamat po. Hanggang dito na lang. Magandang umaga po. Meron po tayong dala kay Peter, no? Ito po ay hopia. Hopia na munggo. Tapos, ito po ay, yan, OB. Mahilig kasi si Peter sa OB, no? So, hindi kami nakapag-update kahapon kasi walang kuryente dito. Tapos, yung signal mahina. Kasi, siguro sa panahon po. Kasi umuulan po talaga dito bigla, no? So, ayan, please panoorin nyo po ang video na to una hanggang dulo dahil marami po tayong malalaman, no? Tungkol po ito sa mga paparating na mangyayari dahil sunod-sunod pa rin ang aking panaginip, no, na meron talaga siyang ipinapahiwatig tungkol po ito sa The Big One. So ayan, kaibigang Peter, naginip na naman po ako, no. Yung panaginip ko ay talagang hindi ko talaga masabi na panaginip dahil parang nasa totoong pangyayari po talaga ako. Tapos so ayan, no, merong ang sa panaginip ko ay yung The Big One, no? Paparating na po ang The Big One at kining linog karon lindol ngayon ay nagsimula na daw ito, no? Nagsimula na daw ito pero hindi lang daw natin ito nararamdaman pero unti-unti na po talagang may mga pagyayanig na sa ilalim ng lupa at nakakatakot po talaga dahil mangyayari daw ito sa hindi na po katagalan, no? So ayan, dili na ni magdugay, may tabo mo yan yung sinasabi sa panaginip ko. Magdasal po tayo, no? Magdasal po tayo dahil mapipigilan natin ito sa pamamagitan ng pagdarasal. Hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses. Paulit-ulit ang mga panaginip ko tungkol dito. At malaki ang aking may kutob ako na may mga mangyayari talaga, no, na mga babala, may pinapahiwatig itong panaginip ko, no. Sana hindi pa po huli ang lahat. Lahat po tayo pwede pang magbago. Siguro ito yung may malaking rason talaga kung bakit dadanas ang ating mundo ng ganitong pangyayari. Ang masasabi ko po ay
Unahin po natin yung prayers dito, no? Yung maghanda, lahin na, no? Ihuli na natin yung paghahanda. Ang una-una nating gawin natin is kanang prayer gyud. Kailangan talaga ng taimtim na panalangin, no? Maging matatag tayo at kapit tayo sa ating Panginoon. Dahil siya lang po ang nakakaalam sa lahat. Siya lang po talaga. So pagdating ng the big one, maraming mamamatay. Talagang madaming masasawi. Ito'y paulit-ulit sa aking panaginip. Paulit itong nagbibigay sa akin ng mga babala talaga. No? Kaya mag-ingat tayo, kayo dyan, huwag kayong matakot, no? Hindi to dapat katakutan. Dapat maging matatag tayo, magdasal tayo. Matatakot tayo, pero di tayo magpapadala. Dasal, no? Need prayers good sa atong tanan nga kitang mga tao, tayong mga Pilipino dapat magkaisa tayo. Panahon na sa pagkakaisa. Wala pong silbi ang cellphone sa pagdating ng labigwan. Wala lahat, no? Kaya kailangan natin magdasal lang talaga, magdarasal. Ako po'y nag-alala dahil sa panaginip kong yun ay marami po talagang tao na namatay. Hindi lang libo-libo. Sobrang dami po. At ang itong mundo na ginagalawan natin ngayon, nakita ko po, wala na pong nakatayong bahay. Wala pong building na nakatayo dahil talagang gidugmok jud siya sa lindol ba, no? Hawan jud, parang naging diserto po yung mundo natin, no? Naiyak po ako sa panaginip ko. Pero sinasabi doon, huli na talaga ang lahat. Kung hindi, dapat talaga, no, na ngayon ang panahon, no, para magdasal tayo ng taimtim, maglaan tayo ng oras para magdasal. Hindi pa huli ang lahat. So siguro talaga sa kasamaan ng tao, kaya lilinisin ang mundo. Nakakalungkot kung ito'y mangyayari talaga, no? So ako'y grabe yun ang akong mga prayers karon, no? Sana wag na itong mangyari dahil kawawa talaga ang mga tao. Maraming mga inosente ang madadamay, mamamatay, lahat. Damay-damay na lahat. Opo, kaibigang Peter. So, ayan, no, kahit yung mga kaibigan ko, alam na po talaga nila na ito'y mangyayari sa mundo natin. Magpakatatag tayo. Hindi po ako nagtanim ng takot sa atin, dahil po kahit po ako ay takot din, no, para sa pamilya ko, no, para sa mga mahal ko sa buhay, mga bata. Kahit po ako, no. Pero hindi tayo dapat patakot. Maging matatag tayo sa anumang mangyari. Magdasal lang tayo. Magdasal. Ang Diyos Ama lang nakakaalam sa lahat talaga. Napakadami na marami na akong nakitang mga sign ba, no? So, sana yung mundo natin ngayon, nagulong-gulo na. Hindi na natin alam kung ang dami na nangyari. Ang dami ng mga krimen, mga pangyayari, mga sakit sa pera, corruption, nahitabo na yun ni tanan karong panahon na. So, magdasal lang tayo, no? Huwag tayong matakot, maging matatag sa anumang mangyari.
Kaya maging handa tayo, no? Maging handa tayo sa anumang kalamidad na paparating, gera na paparating, mga sakuna. Ihanda natin ang ating mga sarili. Ang sandata natin dito, ang pagdarasal lang talaga sa ating Panginoon. Mag-iingat kayo. Mag-update pa ako mamaya, no? Ako'y nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong panonood sa aking video, no? Ayan, ipapaalam ko po, no? Papaalam ko po ang mga nakikita ko, no? At salamat. So ayan, mag-ingat kayo. Hanggang dito na lang po.